Thank you, Mother Lily. And if you have the time to stay, again, as promised, 15 minutes lang po ito dahil meron din akong recollection. As if naman, 15 minutes talaga. No? But we will try. This is supposed to be the topic that we will discuss this morning should have been in the first Sunday of Lent. But nevertheless, it's not yet too late. Pag-usapan po natin, for those of you who are online, you can join us in our exploration of the different gospel readings for the season of Lent. Yan. So, kaya madali lang po ito kasi pagdudugtungin lang natin yung mga pagbasa ng Ebanghelyo sa panahong ito ng Kwaresma. Again, let me repeat. Yung pong 40 Lenten crossroads that I'm trying to explore in our social media accounts, ito po tungkol sa mga first reading. Yung po yung binabaybay natin. Ngayon naman, tingnan natin yung mga ebanghelyo sa 5 linggo ng panahon ng Kwaresma. Ayan, are you okay? Okay po ho kayo? May dala kayong Bible? O, syempre, wala. Ayan, so kung wala naman po, kahit po yung inyong application na Bible. Ayan. So meron po tayong 5 linggo sa panahon ng Kwaresma, covering 40 days. And there are 5 Sundays of Lent. This year, Year C, we are focusing on the Gospel of Saint Luke. At kung mapapansin po ninyo, sa 4 na linggo ng Kwaresma, ngayong taong ito, lahat po ay hango kay San Lucas. Pinabaybay natin ang Ebanghelyo ni San Lucas. Magbabago lang sa 5 linggo nang pupunta tayo sa Gospel of John. So, let us begin. I think kung nagsimba po kayo ng first Sunday of Lent, alam na alam ninyo yung ebanghelyong ating pinagnilayan. Ano po iyon? Luke chapter 4, verses 1 to 13. And it talks about the temptations of Christ. Second Sunday of Lent, we go to Luke chapter 9. So from Luke 4, sa second Sunday, Luke chapter 9, verse 28 to 36. At ano naman po yung ebanghelyong narinig natin nung pangalawang linggo ng Kwaresma? The account of transfiguration. Ang pagbabagong anyo. No? At sabi nga ni Cardinal Ambo, sabi niya, hindi lang pagbabagong anyo, ang nagniningning na anyo ni Jesus. And then, tomorrow, third Sunday of Lent, we will go to Luke chapter 13. Luke 13, verse 1 to 9. Ayan. And we will find there the parable of the fig tree and, of course, the description of Jesus of those who suffered in Jerusalem and in some tragedies. So, Luke 4, first Sunday, Luke 9, second Sunday, Luke 13, third Sunday, and then fourth Sunday of Lent ay yung ebanghelyong binasa natin sa araw na ito. Luke chapter 15, the parable of the prodigal son. Uulitin po yung gospel kanina sa fourth Sunday of Lent. So Luke 4, Luke 9, Luke 13, Luke 15, those are the 4 Sundays of Lent. And then fifth Sunday of Lent, pupunta ng John. John chapter 8, 1 to 11. And we will talk about the woman caught in adultery. So ito po yung overview, no? First Sunday, temptation. Second Sunday, transfiguration. Third Sunday, the parable of the fig tree. Fourth Sunday, the parable of the prodigal son. And then fifth Sunday, the woman caught in adultery. So yun po yung 5 ebanghelyo. So ang tatanungin natin ay,
Kasi hindi naman po aksidente yon kung bakit sila ang piniling mga ebanghelyo para pagnilayan sa sa panahon ng Kwaresma. Tingnan natin kung ano yung common thread that binds them together. Yan. Ano po sa palagay ninyo? Kung inyong pagninilayan, yung 5 ito, ano kaya ang kaugnayan nila sa isa't isa? Ano kayang meron? Yan. One way of looking at it is, well, liturgically, ang sabi nila, kasi yung panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda sa binyag. Kaya naman, ang mga ebanghelyo ay tungkol din sa mga kailangan gawin bago mabinyagan ang isang tao. Yan. Kaya parang ito yung katesismo sa mga inihahanda sa binyag. Para ang binyag ay gagawin sa panahon ng Easter Vigil. Yan. But in the case of Jesus, if we are to focus on Jesus, ano kaya yung dugtungan ng mga pagbasang ito if they are to be connected with Jesus Himself? Ang sagot po ay isang salita. Itong 5 ito, ang common sa kanila at nagdudugtong sa kanila sa isa't isa ay ang salitang Jerusalem. The Lenten season is nothing but the way of Jesus to Jerusalem. Kung saan doon siya huhusgahan, parurusahan, at mamamatay sa bundok ng Jerusalem they call Golgotha, the place of skull, Calvary. Sa first Sunday of Lent. So, saan ang Jerusalem sa first Sunday of Lent? Hindi ko na po babasahin kasi nagmamadali nga tayo. So, dapat kaya, yan, basahin na lang po ninyo. Ano po yung Luke 4, 1 to 13, the temptation of Jesus? 3 tukso. Ano po ninyo, naalala nyo? 3 tukso. Ano yung unang tukso? Gawing tinapay ang bato. At pangalawang tukso, yung pinakita mula sa mataas na bundok ang lahat ng mga kaharian ng mundo. At pangatlo ay, eto na, Jerusalem. Ano yung Jerusalem? Sa first Sunday of Lent, yan, babasahin po natin ito. This is verse 9, Luke 4 verse 9. Pangatlong tukso. So yung unang tukso, gawing tinapay ang bato. Ang pangalawang tukso, pinakita yung lahat ng kaharian sa isang mataas na bundok. And then third, temptation. And he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written, He will give His angels charge of you to guard you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone." And Jesus answered him, "It is said, you shall not tempt the Lord your God." And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. He took him to Jerusalem and set him in the pinnacle of the temple and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down." Yan. Nakikinikinita nyo na po ba? Nasa Jerusalem, nasa taas ng templo, at ang sabi ng demonyo sa kanya, "Throw yourself down." Saan po nangyari yan? Sa Jerusalem. Tapos itataas siya at tutuksuhin siya. Bumaba ka nga dyan.
Sino ang may sabi niyan? Di ba yung taong bayan nang siya'y nakabayubay sa krus? Pati yung nasa kaliwa niya, di ba? Yung magnanakaw sa kaliwa niya, anong sasabihin sa kanya? Bumitaw ka nga dyan sa krus mo. Kung talagang ikaw ang Mesiyas. Kailan nangyari yung tuksong yun? Nang tinutukso siya ng mga tao, habang siya nakabayubay sa krus, dito pa lang, tinukso na siya ng diablo na sinasabi na sa kanya na, bumaba ka riyan. Pakita mong magaling ka. Yan. But Jesus resisted that early on. Kailan po nangyari yung temptation? Yung nagsisimula pa lang siya sa kanyang paglilingkod. As he began his ministry, there was already the temptation that he will face in Jerusalem. Nakita niyo po, Jerusalem. And Jesus will be tempted again to throw himself down. If you are really the Messiah, throw yourself down. No? Kumawala ka dyan, kumalas ka sa krus na yan. Kung pakita mo sa kanila na ikaw ang Mesiyas, na ikaw ang magaling. Pero syempre, hindi bibigay si Jesus sa tuksong yun. Kasi dinaanan niya na yan Sa Luke chapter 4, tinukso na siya Magpatihulog ka, pakita mo sa kanila magaling ka. Pero sabi ni Jesus, hindi ganyan ang paraan ng Diyos. Hindi pagpapasikat ang paraan ng Diyos. At lalo tigit, hindi ko iiwasan itong pagkabayubay sa krus. Kung ako'y itataas, hindi ako magpapatihulog. Kayo ang magbababa sa akin. Grabe, no? Luke chapter 4 pa lang to, pero nakikinikinita na ni Jesus ang Jerusalem. Nakuha po. Second Sunday, Luke chapter 9. Ano po ang Luke chapter 9? Pinagnilayan natin ito last Sunday. Yan. The Transfiguration of Jesus. Again, di ko nababasahin po. Pero ano po yung detalye doon sa Transfiguration na konektado sa Jerusalem? Naalala niyo po yung detalye sa Transfiguration kung saan, ano yung tungkol sa Jerusalem sa Transfiguration? Kinukwento ni Moses and Elijah. And behold, two men talked with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus, which he was to accomplish where? At Jerusalem. So sa Transfiguration, ito, winarningan na si Jesus ni Moses and Elijah. Ang sabi ni Moses and Elijah kay Jesus, may exodus ka dyan. Anong ibig sabihin ng exodus at Jerusalem? Ikaw ay papalayasin dyan. Ikaw ay hahabulin dyan. Ituturing kang kriminal dyan. So pinag-uusapan ng tatlo yun, kung ano ang mangyayaring exodus sa kanya sa Jerusalem. Si Pedro naman, ang sabi sa Panginoon, dito na lang po tayo. Pero pagkatapos ng Transfiguration, anong sasabihin ni Jesus kay Pedro at sa mga alagad? Come, let us go on our way to Jerusalem. At naipaliwanag ko ito nung linggo na yung Mount Tabor, sana po makapunta kayo talaga ng Holy Land, no? Pangarap ko talaga 'yun. Kasi ang hirap po explain sa inyo pagka walang visual aid, no? Pero pag may visual aid, ang sarap po ipaliwanag Kasi Mount Tabor is the mountain in between Galilee and Jerusalem. So Mount Tabor is as the strategic mountain that is in the middle of Galilee and Jerusalem. Galilee is the north,
where he spent 3 years of his life ministering. Galilee is the north, where Nazareth was, where he spent his first 30 years of his life. So, si Jesus, again, ulit-ulit ako dito, para lang maintindihan po natin, dalawang region ang Holy Land. Yung Galilean region in the north, and then the Judean region in the south. North and south lang po yan. Yan. So the north, doon naglagi si Jesus ng 30 long years. 30 in Nazareth, and then 3 years going around the region, ministering to people. And remember, in the account of St. Luke, isang beses lang pumunta si Jesus sa Jerusalem. Once lang siya, in the Passover of his death. Kaya ang kwento ni Jesus ay from the north, where he spent his 33 years, and then he goes to the south for his final week. Nagpunta lang si Jesus sa Jerusalem in his final days. Pero 33 years of his life in Galilee. And in the middle of the two regions of the north and the south, of Galilee and Judea, was Mount Tabor. And Mount Tabor was the, sabihin natin, was the middle point, midpoint kung saan pinapili si Jesus ni Moises at Elijah. Tutuloy ka ba o hindi? O, ayan yung Jerusalem. Punta ka o hindi? Si Pedro, Lord, dito na lang tayo. Ba't pa tayo pupunta doon? Ang sinasabi ni Peter, Lord, dito na lang tayo sa Galilee. Sa Galilee kasi sikat tayo dito. Dami nating followers dito, no? Kumbaga sa YouTuber at saka sa Facebook, Lord, 10 million ang followers natin dito. Ba't pupunta ka doon sa Jerusalem? Wala naman tayong followers doon. Yan. So, ang temptation para sa Panginoon ay, should I go or should I stay? Dito na lang ba ako sa Galilee, kung saan sikat ako, kung saan mahal na mahal ako ng mga tao, o pupunta ako dun? Wala naman nagmamahal sa akin dun. Yan. So transfiguration is the key moment when Jesus was asked to decide, should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Yeah. But we know what happened. Jesus decided to go. Bumaba tayo at pumunta tayo ng Jerusalem to the south. So second Sunday. So nakita po yung connection. Temptation, the last temptation was the Temple of Jerusalem, magpapatihulog. Second Sunday, he was asked, should you go on to Jerusalem or stay in Galilee? And third Sunday, the parable of the fig tree. We go to Luke chapter 13. Yan. If you have your Bible with you, Luke chapter 13, verses 1 to 9. Basahin ko ng konti kasi hindi pa natin naririnig to eh. Narinig natin yung unang dalawa, ito hindi pa. There were some present at that very time who told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And he answered them, do you think these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered thus? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 upon whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who dwelt in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. Ulitin ko po yung verse 4. Or those 18 upon whom the tower in Siloam fell and killed them. Siloam, by the way, is in Jerusalem. Do you think that they were worse offenders than all the others who dwelled in Jerusalem? So anong connection na ito sa kay Jesus,
Kasi ang pinaparating dito ay yung mga taong dumaan sa trahedya. Yung mga taga-Galilea na yung kanilang mga dugo ay narumihan na mga alay, at yung mga taga-Jerusalem na nabagsakan ng tore. At ang paratang sa kanila ay kasi makasalanan sila, kaya sila namatay, kaya sila pinarusahan. Ang tanong ni Jesus ay, yung bang mga taong yung namatay ay naparusahan sila dahil higit silang makasalanan kaysa sa iba? Were they condemned because they were greater sinners than the others? Nakarma ba sila dahil sa kanilang mga kasalanan kaya nabagsakan sila ng tore? Ayan. Sino ang makakatanggap ng trahedya sa Jerusalem? Na mapaparatangan na kriminal, mapaparatangan na malaki ang kasalanan, blasphemy ang kinaso sa kanya, na pinapalagay ang sarili niya na siya ay Mesiyas o anak ng Diyos. Ayan. Sino ang huhusgahan at sesentensyahan ng kamatayan sa Jerusalem? Na ang iisipin ng mga tao ay kawawa naman yan. Tingnan mo yan. Malaki kasi yung kasalanan niyan, kaya dapat lang na siya'y mamatay. Na darating ang panahon na si Jesus din ay papatayin at pararatangan na makasalanan. He's a criminal. He committed a crime. That's why he deserves to be hanged and to be crucified. Di ba? Pinapili ni Pilato ang mga tao. Sinong papalalayain ko? Si Barrabas o si Jesus? Sabi ng mga tao, si Barrabas ang palayain. Si Jesus ang patayin. So in the fourth Sunday, or rather in the third Sunday, in the parable of the fig tree, si Jesus ang puno na, siya ang puno na itutumba. At di siya bibigyan ng pagkakataon, bagamat ang kanyang buong buhay ay pag-aalay para sa lahat. Saan mangyayari ito na siya ay huhusgahan na parang kriminal, pararatangan na napakalaki ng kasalanan, susumbatan ng mga tao dahil sa kanyang mga ginawa, kahit tama, wala naman siyang pagkakamali. Yan, sa Jerusalem. So all pointing to Jerusalem. So, in the first Sunday, Jesus was brought to the pinnacle of the temple, magpatihulog ka. In the second Sunday, Jesus was in Mount Tabor, overlooking Jerusalem, and he was asked, should I go or should I stay? In the third Sunday, he will again give the example of those who perish in Jerusalem, and later on, he will suffer the same condemnation. Pararatangan din siya na kriminal sa Jerusalem. Fourth Sunday of Lent, Luke chapter 15. Ayan. So napaliwanag ko na ng kaunti ito kanina. Luke 15, the parable of the prodigal son. Hindi ko na po babasahin ulit. Pero ano po yung makikita natin sa parable of the prodigal son? Simple, ang pagbabalik ng alibughang anak sa tahanan ng ama. Familiar ba sa inyo ito? Tahanan ng ama? Remember when he was 12 years old at siya'y nawala? At ano yung sabi ng kanyang mga magulang, anak, no, ano nang ba't ganun ang ginawa mo sa amin? Nahanap ka namin, di ka namin makita. Ano ang sagot ni Jesus sa kanila? Hindi nyo ba alam na ako'y dapat na nasa tahanan ng aking ama? Kita po ninyo yung parallelism nung nawala ng 12 years old. At ang sabi po ng mga dalubhasa, si Jesus ang alibughang anak na nawala. Pero ngayon ay nagbabalik sa tahanan ng ama.
Si Jesus yung alibughang anak na tinalikuran ng lahat ng pagka-Diyos para lamang magkaroon ng panahon, makipamuhay sa mga makasalanan. The parallelism of Jesus as coming from the bounty and the riches of the Father's kingdom. But he decided to squander all of this when he lived with humanity in the filth of the human condition, and he became a prodigal son. Winaldas niya lahat ang kayamanan ng Ama sa mga taong kagaya nating makasalanan. He spent time with prostitutes. He spent time with sinners and tax collectors. So, Jesus, in a way, in the parable of the prodigal son, it is Jesus who is the prodigal son. And now, he comes to his senses and he goes back to his father. At ano po yung, again, another interpretation, nung nagbalik si Jesus sa Ama, dala-dala niya ang lahat ng karumihan ng tao. Kaya naman, nung siya'y nagbalik, siya'y binigyan ng damit. Binigyan ng bagong damit, binigyan ng singsing, binigyan ng tsinelas. Kasi ang alibughang anak ay nagbalik na sa Ama. Don't you know that I must be in my Father's house? And where is the Father's house? In Jerusalem. The temple. So again, going to the temple of Jerusalem. Lastly, sabi ko 15 minutes lang, naka 20 na tayo, 20 pa. And then lastly, 5th Sunday of Lent, saan na po tayo tutungo? John chapter 8. Ano po yung makikita natin sa John chapter 8? Yan, the woman caught in adultery. So, basahin po natin kasi hindi pa natin nababasa ito because this will be in the 5th Sunday of Lent. John chapter 8, 1 to 11. Early in the morning, he came again to the temple. Nasaan ang temple? Nasa Jerusalem. So early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in their midst, they said to him, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery," etc., etc. So hindi ko nababasahin yung buo. Pero nasaan yung konteksto o setting ng dinala nila ang babaeng makasalanan? Nasa templo. At dinala nila ang babae para husgahan ni Jesus. At ano nga ang desisyon ni Jesus? Siya'y sumulat sa lupa at ang sabi sa kanila, kung sino yung walang kasalanan, siya ang unang magpukol ng bato. Anong gagawin kay Jesus a few days later? Sesentensyahan din siya in the exact place, Jerusalem. And he would be condemned to be crucified, executed, or to be set free. Si Jesus ang nagsintensya sa babae at sinabi sa kanya, sin no more. Walang nagbato sa iyo, umuwi ka na at huwag nang magkasala. Si Jesus ang nagbigay ng sentensya ng kapatawaran. Pero anong mangyayari sa kanya? Pakalipas ng ilang araw, in the same venue, in the same city of Jerusalem, he will not have the same clemency, or he will not meet the same judgment of freedom, but he will be condemned. So kung ibubuod natin yung 5 linggong ito, temptation, transfiguration,
parable of the fig tree, parable of the prodigal son, and the woman caught in adultery. Lahat po nangyari sa Jerusalem. Kaya yung Kwaresma ay isang daan, hindi lang ng krus, kung hindi isang krus na daan na paglalakbay ni Jesus papunta ng Jerusalem. So ang tanong nga ay, siguro ito yung tapusin natin dito. The lingering question is, bakit kasi naman kailangan pa niyang pumunta ng Jerusalem? Pwede naman siya doon na lang sa Galilee para hindi na siya hulihin ng mga tao o ng mga Pariseo o ng mga pinunong ng bayan. Bakit naman kasi kailangan pang pumunta ng Jerusalem? Pinaliwanag ko na, pag hindi nyo pa alam ang sagot, bahala na kayo. Ang simpleng sagot ay, bakit niya kailangang bumalik at pumunta ng Jerusalem? Kasi naandun ang tahanan ng kanyang ama. The prodigal son wants to come home. Kaya lang, when he came home, he was condemned to death. Kaya nga ang ganda po ng parable of the prodigal son, kasi binitin ni Luke yung kwento. Yung bang prodigal son, pinatawad ng kanyang kapatid? Kasi yung ama, pinatawad siya. Pero yung prodigal son ba, pinatawad ng kanyang nakatatandang kapatid? Hindi sinagot ng talinhaga. Kasi nga, yun ang tanong sa buong ebanghelyo ni San Lucas. Ang buong tanong ay, anong gagawin nila kay Jesus? Ang alibughang anak. Tatanggapin ba nila o papatayin nila? And alam naman natin ang kwento, hindi nila tatanggapin. Kaya tingin ko, marami sa atin ay katulad ng, sabi po nila, ang dapat na title ng talinhaga ay hindi prodigal son. Ang title dapat ng talinhaga ay the title of the unforgiving brother or the elder brother. Hindi natin alam kung nagpatawad Ayan. Pero malamang sa malamang hindi. Kasi hindi pinatawad si Jesus o hindi siya tinanggap sa tahanan ng mga kapatid na dapat ay tumanggap sa kanya. Nakakalungkot, no? Na sa paglalakbay ni Jesus sa panahon ng Kwaresma, ito ay pupunta saan? Yan, sa sentensya ng kamatayan. Ngayon, kung ikaw naman, apply this to ourselves, what is the message of these readings to us? We ask ourselves, yayakapin mo ba yung Jerusalem mo? Kung ikaw ang tatanungin, alam mo naman ang mangyayari sa'yo dyan. Tingin mo, pupunta ka pa dyan? Will you embrace your Jerusalem or not? Hindi ko nasasagutin yun. Kayo na po yun. No? Ang unang tanong ay, ano ang Jerusalem ng buhay mo? Pangalawang tanong ay, yayakapin mo ba yan? Ibig sabihin ng Jerusalem ay, ito yung lugar na dadalhin ka, mahihirapan ka, itatatwa ka, tatalikuran ka, sasaktan ka, papatayin ka, pero yayakapin pa rin ba yan? Yang krus at kalbaryo na yan, susuungin mo ba yan? O wag na lang? Pag sinuong mo naman, bakit pa? Para saan? At kung ayaw mo naman, anong epekto pag hindi mo pinuntahan? Concrete example po niyan ay sa mag-asawa. Ano yung Jerusalem ninyong mag-asawa? Ang Jerusalem ninyo yung kayo ay hindi nagkakaintindihan. Yayakapin mo ba yan? O sentensyahan na natin, hiwalayan na yan. So may mga sitwasyon sa buhay natin na tayo ay yayakap ng ating Jerusalem. At ang tanong sa atin ay, tutuloy ko ba dyan? O aayaw na lang? Ayoko na ng Jerusalem. Dito na lang ako sa Galilee. Mas masarap sa Galilee. Sa Jerusalem, daming problema dyan Pero sa Jerusalem naman,
nandun yung tahanan ng Ama. At nandun ang magiging tadhana at narito ang misyon na kailangan nating gampanan. Pag iniwasan natin ng Jerusalem, parang tinatalikuran natin ang misyon na binibigay sa atin. Gusto natin doon na lang tayo sa komportable. Pero si Jesus, niyakap niya yung Jerusalem. Kahit na alam niya, siya ay papatayin. Kaya mga kapatid, no, nasa panahon tayo ng Kwaresma, tayo po ay tumatahak sa landas ng krus, at ang krus, Kalbaryo, saan matatagpuan? Sa Jerusalem. Kaya tahakin natin ang landas na ito, yakapin natin ang krus, at samahan natin si Jesus patungo ng Jerusalem. Iayos nyo na yung inyong mga passport, pupunta na tayo ng Jerusalem. Hindi naman kailangan physical na pumunta sa Jerusalem, pero pupunta tayo ng Jerusalem. Samahan natin si Jesus. Amen? Amen. Pasensya na po. Yung 15 minutes, naging 45 minutes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless you all.